welcome back sa ating channel, Lights at Shop. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung update sa ating propagation ng ating mga halaman dito. No, specifically yung Pingicula cyclosecta. No, kung nakikita nyo ngayon, itong nasa video natin, no, nilabas na natin yung mga halaman. No? First day nila ngayon dito. Actually, kalalabas ko lang na ito, kaya bukas pa lang natin malalaman kung anong magiging reaction nila. Usually ang mga halaman na kalalabas lang, no, ay mapapansin mo na biglang mangingitim yung mga traps nila na mga luma. So parang ganito. Ayan. Tapos yung mga bago, syempre, mas maganda na yung tubo. No, kaya lang yung mga lumang traps, maninibago yon. So yung mga luma dito mangingitim. So bakit natin nilagay na dito sa labas? No, syempre dahil halos ilang linggo na rin sila sa loob na hindi masyadong nasisikatan ng direct sunlight. Alam naman natin sa mga Venus flytrap, ang basic niyan ay direct sunlight, low minerals water, and low minerals soil or medium. Kaya ipaparanas na natin yung hirap ng outdoor sa kanila. Titingnan natin kung anong magiging reaction rin natin, kung i-stay ba natin sila sa labas na or ipapasok uli natin. Na maganda dito sa labas dahil bukod sa maaraw, nakakahuli sila ng mga insekto, no, na madudapo sa kanila. So ito pala yung asura, oh. Kaka-repat lang natin yan at kung makapapansin nyo, meron na tayong propagation. Alam nyo ba, etong Shenron ko dati, halos ganun lang rin kalaki. Actually, maliit pa dyan. Pero ngayon, tingnan nyo kung gaano nakaganda. Kaya inisip ko, although iba talaga ang pagpapalaki ng red cultivar sa green, malay nyo, magustuhan dito sa labas at tulad sa ibang mga red cultivar natin na lumalapad rin yung petiole. Kasi ang labanan dito pagdating sa mga ito yung mga kulubot na variety like yung mga Schupfentel Distraction, Asura, pati yung ano ba isa? Asura, tsaka anyway yung isa pa, pagka malapad yung petiole niya, kitang kita yung kanilang traits, which is ayan yung pangungulubot ng petiole, diba? So kaya dito titingnan natin kung ganun din ang magiging reaction niya. Ayan, so ano ka rin kayo ha, maghintay kayo kasi ito maaaring maparami natin, mag-out na rin tayo, no? At makikita nyo hopefully ganyan na rin kagaganda, no? So hindi lang mura yan dahil pagkakaalam ko ha, sa lahat ng red na ganitong klase ng variation, isa lang or ilan lang ang pula, no, na ganito, yung parang Schupfentel na type, no? Meron nagka-cap trap, no, merong parang distraction, nag-mutate yung mga traps, pero yung red bibihira, which is pagkakaalam ko ngayon, ito pa lang wala. No, kung meron kayo ibang variety dyan na alam, na i-comment nyo lang, i-search natin. So ayan, punta na tayo dito kay cyclosecta kasi magdidilim na rin pundi pa naman yung ilaw natin dito sa growing area dito. So kung natatandaan nyo, dito nakalagay yung mga Venus flytrap. Ngayon natanggal na natin, no? At ang bala kong paramihin na dito ay mga Pingicula, iba't ibang klase. Hindi lang yung meron tayo ngayon, no? At may mga idadagdag pa tayo, no? Kasi marami ring iba't ibang klaseng Pingicula at magaganda rin sila. May green, pink, orange, at may orange ba? Alam ko may pagka-orange yung isa. Hindi ko pa kabisado yung pangalan nila pero ito yung cyclosecta, yung blue or mukhang blue na Pingicula. Oops, muntik pa mahulog. Dito natin lagay sa medyo maarawan ng konti. Kung natatandaan nyo to, itong cyclosecta natin, maliit lang to dati, no, pero ilang weeks pa lang, ayan, tingnan nyo na kung gaano na kalalaki. Diba? Malaki na. So etong cyclosecta na to, pagka dating dito, pinalipas natin ilang linggo, pinpropagate natin, at ngayon eto na, nagkaroon na ng mga success na propagation, no, ng deep propagation.
Yung iba medyo nahihirapan sa pag-aalaga ng ping kasi nga daw natutunaw at ayun, hindi daw tumutuloy, no? In my case, siguro mas akma yung environment dito or sa tagal natin ng pag-aalaga ng pingikula, medyo nakuha na natin. Kasi sa kanilang ginagawa nila, pure parang sandy yung medium, no? Tulad na ito, kung saan nakatanim tong original na cyclosecta natin. Sandy yung kanilang medium. Sa kadahilanan para maiwasan yung root rot. Pero tayo sa nakatanim sa pure sphagnum moss na toppings. Pero yung ilalim niyan, alam nyo ba kung ano? No? Ito, ayan. Maraming perlite yung ilalim niya. So parang sandy na rin pero ang ibabaw ay pure sphagnum moss. No, ang kadahilan bakit natin ginagawa yan para madaling makapag-propagate, makapagparami at lumaki yung plants. So, kung gusto nyo palakihin yung plants, huwag nyo ilagay sa arawan dahil kikitid yung dahon yan. No, pero kung gusto nyo maganda namang kulay, lagay nyo sa arawan. No? Wala naman kayong plano magbenta, pagandahin lang siya, lagay nyo sa arawan, gaganda yan. Pero pagdating sa paglapad ng mga dahon, hindi lalapad ng gusto pagka nasa arawan. Parang umiilag sila sa sobrang liwanag. Kaya ayaw nila ng sobrang dahil nga ayaw nila ng sobrang yun, yung araw, no, mainit. So pero pagka nilagay nyo naman siya sa araw, mas makulay, no, at para sa akin mas matibay sila. Napakita ko sa inyo yung ibang pinikula na nasa pulsan. Hindi man pulsan, at least sobrang araw na lugar na meron tayo dito. Although pinikula primuloflora lang siya, makikita nyo na yung difference. Ayan kita nyo, parang patulis yung dulo. Hindi siya yung palapad. Meron pa tayo dito. Tuloy dito nakalagay yung mga agnata natin, tsaka iba pang hybrid Photoscience setos. Saan ba yung ibang dito? Ano kung may napatubo pa ako dito na sa Busan. Ito. Ayan, maliit lang siya kahit na matagal na. Pingicula primuloflora. Ayan. Diba? So meron pa dito sa baba na Pingicula primuloflora. Medyo malaki na ito. Pa-flower na. Ayan. Wala lang kasabay kaya hindi ko hindi ko ma-propagate or ma-pollinate. Ayan. Ganyan yung itsura nila pagka nasa maaraw na lugar or mainit. Ayan. Maganda, di ba? Pero hindi siya kasing lapad. May ipopropagate nyo pa rin to. Mabilis lang talaga paglaki pagka nasa lilim. Ito naman dahil sa tagal-tagal natin nag-aalaga ng Pingicula primuloflora, halos kung saan na sila tumutubo kasi pag nakaka-leaf-fullings tayo, saksak dito, saksak dyan. Ayan. Kaya kung saan nyo makikita yung Pingicula primuloflora natin. Ayan. Diba? Ganda rin, diba, pagka pulsan. Kaya pagka gusto nyo yung magandang ping, lagay nyo sa pulsan. So, meron pala ako ditong nilagay. Hindi ko alam kung tama itong ginawa ko, nilagay ko dito. Pero sige lang. Pag nanibago, tsaka natin pakialaman. Ayan. So, ito, balik tayo dito. Ito yung mga XB52 or tissue cultured seed ng B52. Tignan nyo, dami ng tubo. Initial troughs pa lang yan lalaki pa yan at lalaki sa mga susunod. Pero pansinin nyo, ang dami ng malalaki. Tsaka pansinin nyo yung kulay, pula agad. Hindi siya dumaan sa light color. Dahil, bakit? Maaraw kasi dito sa lugar na to. At ang ganda ng medium niya, wala kayo masyado makikita ng mga ma-algae na lugar dahil walang treyan. Ayan So, yan. May sikreto pala akong sasabihin sa inyo para ito pakita ko sa inyo. Kung dati hirap tayong magpatanggal ng algae, no? Ngayon tingnan nyo. Ito yung ma-algae natin ng mga lugar. Meron pa rin pero tingnan nyo. Hindi tayo nagpapalit ng medium. Makikita nyo naman yan dahil puro na tumutubo dyan ng mga moss, di ba? Tsaka tingnan nyo naman. Diba, matagal na ng mga medium yan, pero mapapansin nyo, bihira yung may algae na dyan. No, dating may algae mga yan, pero ngayon wala na masyado.
Ang iba na lang yung nasa baba kasi lagi natutubigan yan. O ayan tingnan nyo. Dating may algae, pero ngayon wala na. No, sa pamagitan lang yan ng paraan na tinuro ko sa inyo sa last video ko. No, ilang linggo pa lang lumilipas. Kaya gawin nyo na rin. Ito yung mga knowledge na hindi ko pinagdadamot dahil no, parang dapat lahat tayo nakakaalam na ito. So ano nga yun, yung tinuro ko sa last video kung hindi nyo pa napapanood. Magdilig lang kayo sa umaga at tanghali. Or kahit isa lang doon sa dalawa. Pero wag kayo magdidilig ng gabi unless kung magpe-fertilizer na kayo ha. Kasi ang pagpe-fertilizer, minsan sa gabi talaga pinaka-best. Pero ang paglalagay na pagpapatubig, no? Pag-spray, pagdidilig ay sa umaga lang at tanghali. Bakit naman? Kasi kung magdidilig ka ng gabi, iniwan mo yun ng gabi, malamig, tapos dry. Kumbaga hindi matutuyo agad. So, ang tendency, may chance na lumago doon yung mga algae. So, ayan. So, ngayon napuno na yung ating puno na yung ating imbaka ng tubig. Siguro, wag na natin ilagay sa tray ito, no? Bukas siguro tanggalin na natin sa tray. Kasi puno na yung ating salamat sa Diyos at akala ko matutuyuan tayo at mauubusan ng tubig. No, ngayon ay napuno na. So pakita ko sa inyo pala si Waypula. Speaking na Waypula, kagagaling lang dito ng aking isa sa mga kaibigan na nagbenta sa akin itong Waypula na ito. Si Sir Ja Salcedo. So kung magtataka kayo saan galing itong yung mga white na planter. No? At yung mga plants na kasama dyan, sa kanya galing yon. So yung mga plants niya, yung iba, hindi niya lang sa akin sinasabi, pero alam ko, galing yung kay Sir Alvin. No? Kay Sir Alvin mismo nagsabi na yung ibang mga halaman ni Sir Ja ay galing sa kanya. So, ibig sabihin, mga legit cultivar. So, hindi mo ko napansin niya itong Waypula na binenta niya sa akin. Ngayon, medyo mas malaki na at alam niyo, may propagation na ako dyan. Nilipat ko na kasi dati nandito yan sa labas. Napansin ko medyo may algae kasi nga dun sa loob nakalagay. Ayun medyo may algae yung lugar niya kaya nilipat ko dito sa magandang lugar. Tapos nung nakaraan meron din tayong leaf pullings, di ba? Yung leaf pullings na yan nandito naman. Ito kung mapapakita ko pa sa inyo. Ayan, mapapakita ko. Lagyan natin ng liwanag. Ayan, nilagyan ko na ng splash para makita niyo yung propagation natin ng leaf pullings ng Waypula. Ayan nakikita nyo ba yun, leaf pullings, tinubuan ng isang growth point. So sana magdire-diretso to. Hindi ganun kadali na mag-propagate ng Waypula sa isang tangkay ng petiole or rhizome. So kaya yan, medyo sinusuportahan natin ang live sphagnum. Ayan. Bakit ko nga pala nilabas ngayon ng mga halaman magpapagong taon? Balik muna natin. Kasi nalagyan nga pala ng mga yung mga kwitis, no? Nahuhulugan sila. Wala pa naman akong cover sa taas. Ibabalik ko muna yan, pero after ng New Year, ibabalik natin. Palipat-lipat tayo ng peso, no? Kaya yun. Bali, try ko muna, hindi ko muna ibabalik. Try ko muna ngayon. Ganun talaga ako pagka mga bagong cultivar, kasi takot akong mamatay sila dahil walang backup, no? Hindi tulad halimbawa ng mga tatagal na natin na propagate. Kung may mamatay na isa o dalawa dyan dahil, yun nga, malagyan ng pulbura o quitis, no? Okay lang sa atin dahil marami tayong backup. Pero yung mga ganito, di ba? Hindi ayaw natin mangyari dahil lang isang ganito, magkano ko nabili? 6,500. Hindi mura, di ba? So, kaingatan natin, no? Speaking ng mga medyo mahal na cultivar, no, alam nyo ba na ang mas mabilis syempre yung mura, kaya
Kayo mag-alala kung hindi kayo makabili ng mahal. Ako ngayon nga lang ako nakabili. Diba? Pa B52, B52 lang rin ako dati. At DCXL. No? Makakuha ko ng red cultivar. Tuwan-tuwa na ako ng dati. Ang tala ngayon, ang mga target na natin, yung medyo mahal lang kaunti. No, hindi dahil ayaw na natin dun sa mga common. Actually, gusto ko pa rin ng common. Basta may mga special traits, no, nakaiba sa ibang mga cultivar na available. So, tulad halimbawa yung red long finger, matagal na yon. Pero hanggang ngayon, gustong gusto ko pa rin kasi bihira pa rin yung ganun yung itsura. Ano pa, yung cap trap, matagal na nga. Bumili na ako ngayon dahil wala na yung cap trap ko dati. So, ayan. Iangat ko tong mga ibang mga seed propagation natin. So, ito pala may nakakausap ako. Dalawang tao sa Shopee. Pasensya na kayo. Medyo uminit yung ulo ko. Kasi tanong ng tanong kung sino yung source, saan galing tong seeds ko, ng Campanulata. Alam niyo naman kung saan nanggagaling yun. Pero makasigurado ako sa inyo na legit na 100% na species ng Campanulata to. So, syempre, mostly sa Borneo galing to kasi no, sa ibang bansa natin na acquire yan. No, pero meron din syempre sa yung isa pang pinagkukunan. No, gusto ko rin sana makakuha doon. Malay mo iba yung itsura. Diba? So, ito yung iba nating mga propagation. Actually, gusto ko nang ilabas to kasi germinated na to. Yung iba hindi pa. Tulad na ito, truncata ex alata. Labas natin. Kailangan mag-germinate ka, pre. So, matindi pa naman ang pinangsap ko dito, plants para makakuha ko nito. Pero hanggang ngayon wala pang sign ng growth. Anyway, no? Basta, ito ha. Turuan ko kayo kung paano mag-propagate ng Pingicula cyclosecta. No? Para naman pag naka-acquire kayo, makabili kayo sa akin o sa iba, alam nyo na kung paano paramihin. Magta-try lang tayo ng isa or dalawa para alam nyo. So, kikita nyo ba yung ginagawa ko? Ayan. Bunot lang kayo niyan. Tanim nyo sa medyo maayos-ayos na lugar. Ayan. Patong lang. Oh. Easy. Papa tayo. Ayan yung original na leaf niya. Ganyan lang kaliit dati yan. Ilang panahon lang lumaki na. Mag-ingat lang kayo sa pagpo-propagate. Pagka na-over galaw nyo yan. Alam mo, nagalaw nyo na nagalaw. So, parang nagtatampo yan. Tutunaw yan. So, ayan. Huwag nyo masyadong kalikutin kung wala naman kayong kumbaga wala kayong backup. Pag walang backup, pa isa-isa lang yung kuha. Pag may backup kayo, pwede nyong kalbuhin yan. Magtira lang kayo ng ilang piraso sa taas. Ito nga, dapat walang algae dapat to. So, durin nyo, kahit hindi ako nagdidilig ng hapon, nag-algae pa rin. Bakit? Kasi malilim dito. So, less watering. Minsan hindi ako nagdidilig dito, ilang araw na. No? Kaya, ayan. So, bago natin i-close tong video, tapusin. Ito, successful tayo sa propagation natin ng capensis. Ayan, mayroon ng mga propagation. At nung petiolaris. Ayan, di ba? So, napag-aaralan yan. Paminsan-minsan, nag-fail tayo dyan. Kaya na-discourage tayo mag-alaga na. Pero ngayon, success. No? Itong Alata X Potosiensis. So, successful na rin yung propagation natin. Ito yung mga propagation. Ayan. Diba? Meron na. So, tingnan ko kung meron to. Hindi ko pa to nasisilip at excited rin ako makita kung may strike na rin to Yung propagate kasi ang dilim na. So, tingnan natin dito. Yeah.
nagpropagate ako na ito, kinalat ko lang sa paligid yung leaf rulings. Ito. Ay, successful na rin yata. Yun o. Yan o. Hindi itong ano damo yan, pero ito. Yan o, meron ng tumubo. Tignan natin. Ilang piraso lang yung leaf rulings ko eh. Ito pa. Hindi pa siya ganun kahaba. Yan o. Tinigyawat pa lang, di ba? So, yun. Praise God at mapaparami natin to. Ito yung deformings. Hindi ko pa ito ma-release kasi nga, ilang piraso pa lang yan. Kakaiba itong deformings kasi ang haba nung petiole niya, parang pediformis siya na hindi mo maintindihan, di ba? Hindi success tayo ngayon. Katuwa. Sabi ni Sir parang nabawasan yung mga alaga mo. Totoo. Ang daming nabawas dyan. Dahil yung iba, napabayaan ko talaga. Ayun yung napabayaan ko. Kasama na doon. Dahil sa pagpabayaan, yung mga label, nakalagay ko kung saan. Pag wala ng label at hindi mo na maalala kung anong ID nun, wala nang ibang option kundi i-release mo yun as typical. Kaya yung mga nare-receive nyo ng mga typical, malamang hindi ko sinasabi kung anong cultivar niyan, pero may pinanggalingan yan na magandang lineage ng mother plant, no? Tuloy yung iba dyan talagang alam ko kung saan, pero hindi ko na rin i-release ng gano'n kasi hindi ako 100% na sigurado eh. Kaya pagka hindi mo nakaalala yung ID niyan, kung hindi 100%, i-release mo na lang yan as typical. Kaya sa marong ID ka pa, masisira pa tayo dun sa ibang mga kolektor, no? Kaya nabili yan dahil alam nila na ibang cultivar. Napakadali naman identify talaga, pero dapat matagal ka na nag-aalaga ng carnivorous plant, ng genus flytrap, di ba? Kasi habang tumatagal, nakikilala mo yung cultivar na yun. Tulad na ng halimbawa, yung B52 and D6L, kilalanin natin dito. Kahit maliliit yung B52 and D6L natin. Haba na ng video na to. So ito yung D6L na hindi na masyadong lalaki dito dahil naghahanap na ito ng mga bagong titirahan. Pag-usapan natin yung ganong topic next. So ayan ganyan ang itsura ng D6L pagka maliit pa. Ganito naman ang B52. Ako nakikita ko yung diferensya. Malamang yung matatagal na nag-aalaga niya, nakikita rin. Ito naman yung B52 kahit maliit. Diba? Nandun pa rin yung traits niya. Pero sa mga buguhan, hindi mahirap i-identify. Itong B52 na to dito sa another cultivar na to. Ano pong cultivar yan, sir? Diba? Ang hirap. Ako, kung walang label to ngayon at hindi ako sigurado kung anong label, hindi ko nalaman anong cultivar na to. Since, no, na separate natin siya talaga ng label, alam ko kung ano na ngayon dahil may tag tayo nilagay or label. Ayan. Kaya mahalaga ang paglalagay ng tag or name or label, no? Pangalan sa inyong mga alaga. So, yun lang muna at salamat at sinamahan nyo ako ngayon sa update dito. Actually, marami pa akong gusto i-update ngayon, kaya lang kulang na tayo ng oras na haba na ng video na to. At Pasko ngayon. Kami po kasi mga Christian po at although naniniwala kami sa pagsilang ni Jesus, pero hindi isang month na to, pero hindi naman mahalaga malaman natin kung kailan, di ba? Mahalaga mapagdiwang natin na may Savior na pinanganak, at sabi sa Bible, muli siyang babalik para i-redeem yung mga niniwala sa kanya. So ayun, ipag-pray natin yung family natin, pasalamat tayo sa lahat ng blessing natin na receive for this 2023. Yan. So, year na 20. So, ayun lang muna at salamat sa inyong panonood. God bless sa inyo. And bye-bye.